Hello everyone, welcome to my channel. This is Stephen Ong, your sales consultant here at Mitsubishi Pic Motors sa Sebad Santos, Tondo, Manila. So for today's video guys, i-share ko lang sa inyo yung aming 2026 na Expander Cross automatic transmission. So ang kulay nito is sunrise orange with black roof, yan. So samahan nyo ko guys, papakita ko lang sa inyo saglit at i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga promo niya this month of March. So tara, let's go. So guys, start muna tayo sa kanyang engine. So equip ito ng 1.5 liter Mavic gasoline engine na tipid sa gas pero mas malakas yung hatak. So ano nga ba yung Mavic? Ang Mavic or tinatawag na Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System na nakapagbigay na or tumutulong para sa fuel efficiency, malakas na hatak, and less emission. So ayan guys. So equip na rin tayo dito ng ABS and EBD. So sa ABS naman guys, or tinatawag na anti-lock braking system na tumutulong para hindi mag-lock yung gulong kapag biglang preno. So ayan. Next naman sa ating EBD or electronic brake force distribution naman, ay ito yung nagbabalanse ng preno para mas stable yung ating sasakyan. Ayan. Naman sa ating harapan, so makikita mo agad yung dynamic shell design na agresibo at premium ang dating. So meron na rin tayo ditong LED na headlight. So ayan, LED daytime running light. Ayan. Pati sa kanyang fog light is naka-LED na rin. So advantage natin dito sa mga LED guys is mas nakakatipid siya sa baterya ng ating sasakyan. Then mas maliwanag yung buga ng ating ilaw. Ayan. Kasi naka-LED na siya. Ayan. Pagdating naman sa wheels guys is meron tayong 17-inch na two-tone alloy wheels. Ayan. Pagdating naman sa kanyang suspension guys, equip tayo dito ng MacPherson strut coil spring with stabilizer bar. Ayan. So pagdating sa likod guys, is meron din tayo ditong tinatawag na torsion beam. Ayan. Next sa ating side mirror guys, naka-block na rin siya with integrated na turn signal light. So ayan, naka-powerful na rin siya and power adjust. Same siya ng kulay sa ating roof. Ayan, naka-black. And then sa ating door handle, ayan, naka-body kit siya with tinatawag na KOS or keyless operating system guys. Ayan. So, dahil equip na ito ng KOS guys, hindi mo na kailangan na ilabas yung susi. So, kahit nasa bulsa mo lang siya, within 70 centimeters guys, is pwede mo nang i-open yung ating pintuan. So, kailangan lang natin itong pindutin at pwede mo na siyang i-open. So, next, dito naman sa ating likod. So, equip tayo dito guys ng LED na tail light. Ayan. LED na rin yung kanyang brake light. Ayan. Reverse light. Sa turn signal light pala guys is naka-bulb type siya. Then, meron na rin siyang pen type antenna. Then, built-in na spoiler with high mount stop lamp. Ayan. Then, nandito na rin yung kanyang reverse camera. So, dito banda guys sa baba, sa may bumper natin is meron na rin siyang nakalagay both side na reflector light. Ayan. Next, pagdating naman sa kanyang tank capacity guys, is meron tayo ditong 45 liters na tank capacity. So, ayan. Next, proceed tayo sa loob ng ating unit. Ayan. So, ayan guys, kung makikita nyo, pagpasok nyo pa lang is may makikita na kayo na combination ng black and burgundy color. Ayan. Nandito na rin yung mga Windows controls niya, central door lock. Then meron tayo ditong mga extra na storage, ayan, mga cup holder. Ayan. Then yung ating speaker. Ayan. Then dito sa side ng ating manibela, dito makikita yung ating side mirror control. Ayan.
with active stability control. So, pasok tayo. Ayan. So, pagdating sa ating steering wheel, so equip siya ng leather wrap. Naka 3 spokes leather wrap na rin tayo dito guys. With mga multimedia control. Ayan. Then sa right side is meron tayo ditong tinatawag na cruise control. Ayan. Guys, si cruise control guys is pwede lang natin to gamitin kung kapag nasa highway kayo. Ayan. Or mga expressway. So, sa ating cruise control guys, kung paano to ginagamit. So, kailangan lang natin ah, tumakbo ng 40 kilometers. So, yun na yung pinaka-minimum niya guys na takbo. 40 kilometers pataas. Ayan. Halimbawa, na-reach na natin kung gusto niyo nang tumakbo ng mga 50 or 60 kilometers per hour. Ayan. Pag naabot niyo na yung ganong speed, so siset lang natin siya, pipindutin natin 'to, then tatoggle down natin siya. Ayan. Para ma-set na yung takbo natin. Once na-set na niyo na siya, lalabas yan dun sa ating meter cluster. At pwede nyo nang bitawan yung ating gas pedal. Ayan. So, dito na lang kayo magpo-focus sa ating steering wheel. Ayan. Kung halimbawa, huminto kayo, traffic, huminto kayo. Aabante naman kayo guys. So, kailangan nyo lang i-gas pedal. Then, pag tumatakbo na kayo ng above 40 kilometers per hour, so pwede nyo nang i-resume, i-toggle up nyo naman siya para ma-resume yung na-set na takbo. So, yan. So, halimbawa, 40 kilometers na, ni-resume mo. So, kahit bitawan mo na yung gas pedal natin, kusa na siyang i-reach niya yung 60. Halimbawa, 60 yung na-set mo, babalik siya sa 60. Pag ano niya na yung 60, na-reach niya na yung 60, mag-stay na siya doon sa 60 kilometer per hour na takbo. Ayan. So guys, sa ating steering wheel pala guys is ayan, yung telescopic adjust na sa ayan. At sa ating steering wheel guys is naka-electronic power steering na tayo dito. Ayan. And then sa ating meter cluster guys is naka 8-inch poly digital na rin tayo dyan. So next tayo dito sa ating infotainment, equip tayo dito ng 10-inch na touchscreen display. So ayan, equip na rin tayo dito ng Apple CarPlay and Android Auto. Ayan. Pagdating naman dito sa ating aircon system, is equip tayo dito ng single zone automatic climate control. So ayan. So ayan guys, naka-piano type na yung ating mga control panel dito. So dito sa right side, nandito yung ating temperature control. Then ito naman yung sa blower. Ayan. So kung makikita nyo, ayan, nandito yung front debugger, rear debugger, max cool, mode, yung AC na pag ni-start natin yung engine, so ito yung pipindutin natin para ma-on yung ating aircon. So, ayan. Then yung circulation. Ayan. So yung circulation guys, magagamit natin yan. So lagi natin ginagamit yan once bumabiyahe tayo. Para yung amoy na nagagaling sa labas is hindi siya makapasok. So yung lamig ng loob ng cabin natin, so dito lang siya magsi-circulate sa loob para mas ma-maintain yung lamig ng ating cabin. Ayan. Itong max cool naman guys, magagamit nyo naman to once halimbawa nag-park kayo nakabilad sa arawan yung sasakyan nyo. Ayan. So pagpasok mo pa lang sa loob ng sasakyan mo, so mararamdaman mo yung sobrang init. So pipindutin mo lang 'to, so ibibigay niya na lahat ng power ng aircon natin. So itutudo niya para mapabilis agad yung paglamig ng ating cabin. So advice ko lang guys, so once naman na magpatay na natin yung ating engine, so wag nating kakalimutan na i-off yung ating aircon. Ayan. Guys, lagi niyong tatandaan guys, yan yung mga cause kung bakit mabilis masira yung mga aircon system natin. Bago niyo patayin yung engine, kakalimutan na patayin yung aircon natin. Ayan.
Next, dito sa baba, meron tayo dito mga 12 volts outlet, USB and Type-C charging port. Ayan. Then may mga lalagyanan din dito ng mga coin. Ayan. Next guys, sa ating transmission, meron tayo ditong 4-speed automatic transmission. Ayan. Meron na rin tayo ditong electronic parking brake and auto hold. Ayan. So sa electronic parking brake guys, so parang ano pa rin to guys, manual pa rin siya, naka-electronic lang. So ayan. So halimbawa, hihinto kayo, so kailangan nyo rin siyang i-toggle up ganyan. Then halimbawa, aalis naman kayo, pupush mo lang siya. Ayan. Mas convenient lang siya gamitin para hindi siya tulad nung ating mga conventional na handbrake na kailangan mo pa siyang hihilahin, mabigat. Ito, toggle up and push lang yan. So mayroon pa ito guys isang features na tinatawag na automatic parking brake. Ayan. So kailangan lang natin to i-activate. So pag gusto mo siyang i-activate guys, lalagay niyo lang siya sa yung ating transmission, ilalagay niyo lang dito sa parking. Ayan. Then hihilahin niyo na lang siya, itatoggle up niyo siya ng 1 to 5 seconds para ma-activate yung ating auto parking brake. So malalaman niyo naman siya pag na-activate na dahil lalabas siya doon sa ating meter cluster. Ayan. So once activated na guys yung ating auto hold ay auto parking brake. So halimbawa, hihinto kayo, gumilid lang kayo, magwi-withdraw, ayan. So hindi mo na siya kailangan pindot-pindutin pa guys dahil from drive, so kailangan lang natin itulak yung ating transmission to parking. Automatic na siya mag-i-engage yung ating electronic parking brake. Ayan. Halimbawa, aalis naman kayo. So from parking to drive is automatic naman siya magdi-disengage. Ayan. So paano naman natin deactivate guys kung hindi kayo sanay, kung nalilito kayo? Halimbawa, ganun. Kadalasan naman kasi ganun yung ayaw nila nang ina-activate yun. So kailangan lang natin siyang i-push ng 1 to 5 seconds din. Ayan. Then makikita nyo siya ulit doon sa ating meter cluster na auto parking brake is off. Ayan. And next naman sa ating auto hold guys. So nagagamit yung ating auto hold sa mga traffic condition, yung mga maraming stoplight guys. Ayan. So halimbawa, paalis na kayo. So kailangan guys, nakasuot yung ating seat belt. Then kailangan naka-close lahat yung ating door. Ayan. Makikita nyo yan guys pag naka-on yung ating auto hold dahil may lalabas dyan kulay puti yan. Alam ko mayroon ilaw to na kulay puti. Then makikita nyo rin siya sa ating meter cluster dito na may icon din siya ng auto hold na kulay puti din. Ayun. Halimbawa, nasa stoplight na kayo, mag-i-stop ka, full stop, apa ka ng brake. Makikita mo yan guys kung activated yung ating auto hold dahil magkukulay green yan. Ganon din sa ating meter cluster. Pag nakita mong ganong kulay green na guys, pwede mo nang bitawan yung ating brake pedal. So, kahit nakadrive yung ating transmission, so hindi siya aabante. So, ganun lang gumagana yung ating auto hold. Pero guys, meron din siyang duration time. So, halimbawa, nakababad na kayong nakahinto ng 10 minutes, 10 minutes na nakababad na nakahinto guys. So, automatic siya mag-off, then magsi-switch yung ating electronic parking brake. So, automatic siya mag-switch. Kaya, halimbawa na standby na kayo guys, huwag nyo kakalimutin pag abante na kayo. Huwag nyo kakalimutan na i-push yung ating electronic parking brake. Ayan. Ayan, next meron tayo ditong two cup holder. Ayan, ito guys yung yung kanyang susi. Ayan. So may susi dito pero hindi natin pwedeng paandarin yung unit. So bawal kasi yan. Yan, naka-leather na rin yung ating armrest with center console box. Ayan. Next dito sa ating meron tayo ditong glove box, passenger side. Ayan. May mga pwede kang maglagay ng cellphone dito.
So sa ating airbags guys, nandito nakapwesto sa passenger. And then sa driver naman is nandito sa manibela. So hindi ko pala guys nabanggit no, yung sa ating seat material. So ipapakita ko muna bago tayo lumipat sa second row. Ayan. Sa ating seat material guys is naka two-tone na rin siya, black with burgundy color. Ayan. Leather siya guys. Ayan. Sa driver pala guys is meron tayo ditong tinatawag na 6 ways na manual adjustment. Ayan. So next, pasok tayo sa second row. Ayan guys, pagpasok nyo same lang sa ating driver side, combination black and burgundy color. Ayan. Meron din siyang mga side pocket with speaker. Ayan. Same din sa ating seat material guys. Naka black and burgundy color din tayo dito with stitches. Ayan. Then dito sa bandang itaas ang ating aircon vent na naka knob type control. Ayan. Then next, dito sa baba guys, meron tayo ditong USB and Type-C charging port para sa ating mga passenger. Meron din tayo dito sa likod ng upuan ng passenger and driver, meron tayong mga pocket. Ayan, kabilaan yan guys. So next, papakita ko sa inyo guys kung paano napupold yung ating upuan sa second row para makapasok naman ng third row. Ayan, dito guys, kailangan nyo lang siyang i-switch ng ganun para ma-fold yung upuan natin. Ayan. So, ganun din sa kabila. Ayan. So, napakalawak pa na yan guys. Makita nyo nakababa siya. Ayan. Napakalawak pa ng ating third row. Halimbawa, kailangan nyo naman ng mga extra cargo guys, tapos ilan lang naman kayong nakasakay. Ayan, pwede nyong ibaba lang ito. Full flat nyo lang. Ayan. Mas malawak na yung cargo space nyo. Ayan guys, kung makikita nyo, naka full flat lahat yung ating mga upuan. Ayan. Kung may mga malalaki kayong gamit na pwedeng na gusto nyong ilagay dito sa ating likuran, ayan. Guys, napakalaking space niyan. Perfect nga ito para sa mga mga mahilig mag-camping. Ayan. Pwede kayo maglatag dito ng foam para may tulugan kayo. Ayan. Para sa akin ito, the best talaga yung mga expander natin. So pagdating sa expander GLS, GLX natin, so pare-parehas lang guys, napupul flat yung ating mga upuan. Ayan. So ibabalik na natin. So guys, dagdag ko lang no. Sa ating third row pala is meron tayo ditong mga cup holder both side. Ayan. Then dito sa right side guys, meron din tayo ditong 12 volts outlet. Ayan. So kailangan lang natin ng 12 volts na car charger para makapag-charge din tayo ng mga gadget natin dito. Ayan. So yun guys, tapos natin ikutan yung ating unit. So sa kanyang SRP is 1,378,000. At good news guys, dahil naka-zero down payment pa rin yung ating expander cost. Plus, meron pa siyang free 1 month or space after 70 days. Ayan. Pagdating naman sa kanyang monthly, meron na lang itong 28,000 monthly amortization. Sa kanyang cash discount naman is meron tayong pinamimigay na 100,000 cash discount. Sa mga gusto mag-avail guys, message nyo lang ako, kaya kontakin nyo ako sa aking mga contact details or sa aking mga social media account na ilalagay ko sa itaas ng ating screen. So sa mga sure na mag-avail ng ating Expander Cross guys, meron tayong mga exclusive freebies na worth of 30,000 na exclusive freebies na pamimigay. Kasama na yung ating roof rack, then yung ating Bosch Horn Europa. Yan. Yung mga deep dish matting, ayan. Garnish guys, yung mga garnish ng ating sa headlight, door handle, and then sa tail light. So kasama yun. Message nyo lang ako guys. Bibigyan ko kayo ng listahan ng ating mga freebies. At sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin guys, pa-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. At i-follow nyo ako sa aking Facebook account, Stephen Ong, para updated kayo sa mga susunod natin na reviews and promo updates.
So yun lamang guys. Once again, this is Stephen Ong, your sales consultant here at Mitsubishi Quick Motors, Jose Santos, Tondo, Manila.